Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, I am cooking the lunch for today. Lunch namin na mga OFW, katulong, kadama, unsa badihan ang tawag sa amin dito, basta. Simple lang kasi wala yung amo namin. Story time tayo, wala yung amo namin. Isang linggo na nasa hospital, nanganak, hindi makalabas. Para may komplikasyon ata yung baby niya, tapos cesarean pa. Ayun, hindi na siya nakalabas. Nahirapan ata siyang mga anak kasi sobrang laki nung tiyan ng amo namin dati, kaya isang linggo ang relaxing ko sa kusina. Isang linggo hindi ako gumagawa ng putol. Diba, relax na relax. Pagbalik noon, may maraming mga bisita noon eh. Kasi magdadalaw na yung mga relatives nila sa apo nila. Diyan, naglalagay na ako ng mga ricados, kamatis, sibuyas. Lahat na, hinahalo-halo ko na. Ginigit ko muna yung dyan, kalabasa. Saka niluluto ko ng maayos yung mga ricado para masarap at manamis-namis. Ang gamit ko dyan na oil ay olive oil. Healthy yung ko dito. Oil na ginagamit. Olive. Diba? Saan ka pa yan? Olive oil. Yan, nilalagay ko na yung kalabasa. Ang galing, ang ganda ng buhay namin dito. Nag-prepare lang ako sa lunch namin. Diba? Kalain mo yon. Lunch for today. Tinatakpan ko yan. Sa kabila naman may hotdog. Bumili din ako ng hotdog sa Jamia. Diba? Sarap ng ulam namin. Hotdog, pure food hotdog yan. Galing Pilipinas. Saka naglalagay din ako ng magic sarap sa mga ginigisa ko dito para masarap. At saka hindi na ako naglalagay ng minsan yan bitchin. Masarap kasi din yung bitchin, pampalasa, pampatamis. Pag nilalagyan ko ng magic cubes, asin na lang. Tapos nilagyan ko ng bell pepper. Hindi bell pepper, black pepper pala. Ganyan ako dito pag nagluluto. Ginigisa ko muna yung mga para manamis-namis, masarap-sarap. Kabila naman rice. Tapos doon naman sa dulo yung pagkain ng bata, pasta. Kasi may baby dito hindi nagpa-fasting. Hindi pa naman siya pwede mag-fasting 4-year-old. Kaya nilulutuan ko ng lunch. Diba, ang sarap ng buhay namin dito. Sarap ng buhay ko kasi yung mga bata dito hindi dito nagpuputol, doon sa kabilang bahay. Kasama yung tatay nila. Pagka 2:30 tulog na ako. 2:30 ng hapon pag lumaya sila 2:30 kasi dadalawin nila yung nanay nila eh. Balik naman tayo siniluto. Sa kabila naman naglalaga ako ng hotdog. Nilalaga ko muna yung hotdog ko para sureball na luto ba. Hindi ako nagda-direct prito sa mga niluluto. Kagaya ng hotdog. Pero bihira lang naman kami dito nag-hotdog. Kasi mahal yan eh. Wala si amo. Si lalaki yung nagbibigay ng pangjamia. Hindi naman tinitingnan ng mga binibili. Adi kumuha ako ng kung ano-ano pang pagkain namin. Sinusigurado ko yung pagkain namin. Bahala na yung iba. Puno pa naman yung freezer ko. Maraming laham, chicken, french fries, basta kung ano-ano, marami, puno yung freezer ko. Nag-i-stack ako para pag nagja-jamia si madam, pag nagpapajamia, mayroon na akong mga pundo sa refrigerator. Sa kabila naman, nilalagay ko na yung kalabasa. Gusto ko kasi yung pag ginigisa, yung lutong-luto yung mga ricado, lalo yung kamatis. Pagkatapos niyan, nilalagyan mo ng tubig. Sobra manamis-namis yung sarap. Ganyan na lang, atake ang buhay namin dito. Nagagawa ng tanghalian minsan. Kasi kami na naman tayo kakain. Puro mga Pilipino, mga kasama ko. Puro mga Bisaya, diba? Minsan nagkakaintindihan, minsan hindi. Ganyan ang buhay ng mga OFW. Buti nga hindi nagsisigawan. Dito naman may mga plastik-plastikan din naman, naglibak-libak, magmarites-marites, pero hindi talaga doon sa kabilang bahay sa amo sa nanay ni Sir na ang bunganga di mano, pag Ilocano yung mga kasama mo, ang mga bunganga di maipinta.
Ganyan ang mga bunga ng Ilocano, malala pa sa Bisaya. Para mga waray. May ano kami dito eh, waray. Minsan may tupak. Tupakin yung waray, no? Parang Ilocano din. Grabe, malala ata yung Ilocano. Oh. Ako naman hindi ko pinapansin. Bahala sila sa buhay nila. Ihimikan ako, hindi, bahala na. Basta may wifi, fights. Nood lang ako ng YouTube, oh. Di ba sarap ng ulam namin, ginihisang ano. Ang kaya nakaibahan dito sa kalabasa, hindi malagat. Galing kasing India. Ewan ko bakit yung ganyan yung ano nila, produkto. Pero pag sa Pilipinas ko siguro yan, masarap yan. Uy, Diyos ko, hindi ko ma-imagine yung katawan ko. Grabe, sobrang laki na pala yan. Kailangan ko na atang mag-diet. Lagi kasi akong rice, oh. Masarap pag kumakain ng rice. Nilalagyan ko na ng ano, nilalagyan ko na ng tubig yung munggo ko para masarap. O, nilagyan ko na, tapos nilagay ko na rin yung black bell pepper pala. Hindi black, bell pepper. At salba, Tagalog. Tapos, o, diba? Magic cube lang at saka asin, oh. Okay na. Sa isang linggo ko palang pagtutulog. No, lumalaki pala ako. Grabe, ang sarap ng buhay namin dito. Parang bakasyonisya lang yung mga amo namin. Parang turista dito sa bahay. Pagkatulog, paggising, alis. Di ba yung naiiwan ang sarap ng buhay, walang ginagawa. Linis konti, banjing-banjing lang yung linis ko dito. Ang mahalaga yung CR. Importante ang CR, basta malalinis. Oh. Tingnan ko na yung ano ko. Hotdog. Gusto ko kasi yung hotdog na ano. Yung ano ba, yung niluluto sa tubig. Kaysa i-direct mo sa pagpiprito, parang ano, hindi masarap, hindi lutong-luto. Oh, yan, ang munggo ko. Oh. Laga ko na yan. Masarap sana yung gataan, kaso yung kasama ko kasi hindi masyado sa gata. Parang sinisikmura siya, kabuhi pa sa Bisaya. Oh. Tantsaran! Diba? Sarap ng ulam. Ginisaang munggo with kalabasa and hotdog. Yan ang ulam namin, no? Parang Filipino style talaga. Lahat ng pagkain dito, puro talaga Filipino style yung pagluto ko. Kung ng mga Arabic, hindi ko bit yung mga spices niya. Ito. Pilipino, wala kayong mga spices, ricados lang, ha. Dito, pag nagluto ka ng Arabic, ang amoy hanggang singit, kilikili, silik lang maramo, ha. Kaya ayaw ko nagluto ng mga ganun, pero no choice, tagaluto. Minsan, di ko sinasarapan, bahala silang mag-adjust sa luto ko. Diba? Hotdog is life. Not life pala. Bira lang kasi dito magbibili ng ganun. Mahal kasi yan. Mahal, dagdag pa sa bayarin. Di hanggang dito na lang. Thank you for watching.